Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. And of course, sa atin pong butihing pastor, Pastor Hilo Rena, sir, at ang executive, lahat na, producer ng ating pong programang ito, The Baptist Lunch, ay maraming salamat po, Pastor, na muli po ay napagkalubang kami ng pribileyo maging kabahagi po nito. At salamat for initiating this kind of program na talagang big help po sa napakarami pong tao. Yama ngayon po ay special episode for the mothers. Mga mothers po makikinabang ngayon. Amen! Kaya sa lahat po ng mothers, shout out po sa inyong lahat. At yan po, tingnan nyo po, madami na pong mga mothers na sumusubaybay. Puro mothers! Palakpakan po natin. Yan, amen. May mga ilang, of course, may mga ilang young people na magiging mothers yung balang araw. Natutuwa po ko pag meron pong team prep na sumusubaybay po ng ganitong programa. Team focus, ibig sabihin, they are just preparing themselves, mga kapatid, sa matindi nilang kakaharapin. Na pag inayos sila ngayon, ay malilesen yung poproblemahin nila sa darating na panahon. I'm not saying na wala ng problema, pero malaking tulong pag ngayon pa lang na-prepare na po. Kaya sa lahat ng young people, team focus, team prep, shoutout din sa inyong lahat. At ganoon din naman sa lahat po ng mga senior citizen. Yeah. At hindi natin pwedeng kakaligtaan ito mga to. Sa kadahilan ng ito talaga yung Batikano na pagdating po sa pagiging nanay. Okay? May mga apo na yan eh. Ngayon din na yung nanay, hindi na yung anak nilang sentro nila. Yung mga apo na nila. Amen, magandang hapon din po sa inyong lahat. And of course, tuloy-tuloy ko na po at andyan din po ang aking asawa, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho. Magandang hapon sa iyo, mahal, ang aking isang pinakamamahal na babae. And then sa aking pong nanay, sa aking nanay po. And then, ganoon din po sa South Border family, lalo na po sa mga mothers ng South Border. Unang-una po dyan, si Ma'am Blessy Ann Geronimo. At siya po ay maagang naka-tune in. Hindi pa po ata nag-i-air ang ating program, naka-tune in na siya. Amen po, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, ganoon din po sa ating po mga operators, kay Sir John, and ganoon din po kay Sir Romir. At andyan din po, nag-a-assist po sa atin ngayon si Sir Vince. And of course, nais ko rin po bati ng aking mga kasama po dito. At na talagang matagal na po, for 5 years mga kapatid, sila po ay talagang malaking blessing po sa programang ito. At nandito po si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, kaway-kaway ka man dyan. Ayan. Yan, and then si Ma'am Cynthia. Yan, amen. Okay po, at muli po maraming salamat sa patuloy nyo po na pag-tune in sa programa pong ito. And please do share the link. Yan, may mga mothers tayo na naandyan. Bahala na si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, ang bumati po sa inyo. Ma'am Marnelly, magandang umaga po. Hello, good afternoon everyone. Ayan, wow, nag-i-English ako. Sorry Hi, galing ako sa activity, puro English ang kausap ko. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakita ko na si Ma'am Yang. Hello, Ma'am Yang. Maulan din ba sa La Union o dito lang sa amin? So, mas masarap ang dyan. Simoy ng hangin dahil sa tabing dagat. Ayan. Good afternoon sa lahat na nanonood from La Union. And also, magandang tanghali din po sa lahat ng aming suking taga-subaybay. Sa Davao City, maayong udto kaninyong tanan. Dinha kay Ma'am Imelda sa Maa, Davao City, and yung cousin ko na nagbabakasyon kapag bakas, nasa Misamis Occidental, si Zay. Hello, good afternoon. And to my sister-in-law, si Clarice, sa Batangas naman. Ayan, sana'y makatikim na kape. Okay, at syempre, binabati ko po si Riza Deocariza. Hello po sa inyo. Garland Alcantara Violante. Good afternoon. And syempre, sa pinakamamahal ni Sir RG, si Ma'am Maisel. And kay Ma'am Cynthia at kay Sir RG, good afternoon po sa inyong lahat. Huwag po kayong aalis dyan dahil kahit malamig ang panahon, mainit ang ating diskusyon mamaya. O, di ba? So, dyan lang kayo. At i-share nyo ang link. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. Maganda, lagi na lang.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli nandito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Talagang ang saya-saya, no? Ang sarap ng panahon pag ganito, pambihira. Ang sarap matulog. Ganyan na yata kapag senior. Nagising ako tanghali na. Madalian. Kaya Hindi naman halatang masarap patulog, ma'am. pambihira na iwan ako cellphone ko. Wala akong gadget ngayon. Kaya doon sa mga hindi ko mababati, sabi ko nga sa ating mga dakilang operator ng ating ano tag dito? Ayan, yan. I-post na lang yung ating mga comment. Kaya binabati ko si Ma'am Linda Quinones. Hello, syempre yung ating mga mission, si Ma'am Yang, nakita ko si Ma'am Genevieve. Parang hindi ko nakikita pa yung iba. Naku, mandakay pag nagkita-kita tayo. Maging ang aking inanak na si Sister Blessy. Hello. Si Ma'am Princess Sedad. Ito pa, Ma'am Leticia Aranda. Si Ma'am, hindi ko pa nakikita yung laging si Ma'am Nelda. Ha? Helen Kabundan. Hello, ma'am. Baka nasanay kayo na 12:50 nang simula natin. Mga nanays. 12 po tayo. At sinisika po natin talaga na pinatatapos natin agad ang impormasyon para alas 12 andito tayo. At napakasayang magsimula tayo ng ating kanina sa umaga, yung ating family time. Tama ba ako? Our family time, tapos yung ating impormasyon pangkalusugan at ngayong katanghalian, nandito tayo para muli tayo ay magkaroon ng pagsasama-sama na pag-usapan natin ang ating mga pang-araw-araw na ginagawa, pang-araw-araw, mga na-experience natin ng mga nakaraan na nagbigay sa atin ng pagpapala at ng wisdom, ayan, para lalo nating maunawa at makilala ang ating Panginoon. Magandang tanghali sa lahat. Amen, ma'am. Narinig ko na Ma'am Helen Kapuntan, no? Yan po. Hello, Ma'am Helen. Nandyan na rin po si Ma'am Leticia Aranda. Yan, magandang tanghali po sa lahat, Sir RG, Ma'am Marnelli, and Ma'am Cynthia. Kanina si Ma'am Quinones po ay talagang inisa-isa pa po yung pangalan natin. Si Ma'am Belia. Napaka-tiyaga po talaga. Hello, Ma'am Belia. Parang 20 years old lang, eh. Naku, dapat matagal na tayo hindi nagchichika-chika. And then, Ma'am Marnelli, may nabanggit dito si Ma'am Yang regarding sa nabanggit nyo. Sa paggabi po umuulan. Sa morning po, sunshine all the way. Tulog pag ganyan, ang init dyan. Hindi, maganda yan. Alam nyo, sabi ko kanina sa aking asawa, sana uminit, no? Bakit pag umiinit, sabi mo, gusto mo malamig. Wala Ngayon, kasi talagang kasasampay ko lang kasi. Sir, dapat hindi ka naglaba. Bawal maglaba at magtag-ulan. Naglaba ako kanina, nag-start ako kagabi. Sinampay ko kanina, kaya nangarap akong umulan. Yan. Marami-rami. Tsaka pag may baby, dapat araw-araw yung laba. Oo nga po. May At, nabasa by the way, ako, may Tyro pala kanina. Akala ko Meron po, kahapon ng Tyro, meron so po. nire-launch lang yun kahapon ng tanghali. Nahuli namin kahapon ng tanghali yung Tyro. Parang Akala ko, Kahapon sabi po. ko, bakit tanghali na yung Tyro? Yung pala kanina daw may Tyro 5 a.m. Araw-araw na ba yun? Congratulations. Baka inaraw-araw na ulit. Congrats, Sir Maki. Makikinig. Nagising ako ng 5 pero hindi ko alam na may Tyro na pala kanina. Nakita ko lang sa post. Amen, Sir Maki. At pagpipray ka namin, alam namin di basta-basta yan. Talagang gigising ka na madaling araw. Magaling kung matutulog ka ng maaga. Hindi, umaga eh. Iba yung maaga sa umaga. Tama. Kaya, syempre, alam naman natin, masaya yung fellowship. And then, mga kapatid, shoutout din po pala kay Ma'am Liv Fernandez at marami akong nilabang kanina, ma'am, dahil sa mga pinamigay nyo. Maraming salamat po, Ma'am Liv, at talagang malaking blessing po yung kay Baby Arzel. Amen. Okay po. At nandiyan na rin po si Ma'am Maria Fe Villegas at ang ilang pang mga kasamahan po natin. Amen. Salamat po ng mga nanay po talaga. Andyan si Sir Garland Violante. Of course, andyan si Ma'am Zane, ang kanyang nag-iisang napakagandang asawa. Si Ma'am Zane. Zane kasi kay asawa. Zane.
Violante at magandang hapon po sa inyo from ano po yan, from Rizal. Okay po. At ngayon mga kapatid ay magpapatuloy po tayo sa ating talakay nakaraan. Alam niyo, napakaganda po. At even yung ating mahal na pastor ay natuwa sa mga pinag-usapan po natin nakaraan. Hindi lang siya natuwa sa nabanggit ni Tricia. Okay, pero mga kapatid, tunay nga po na na napakasarap pag-usapan kasi lahat nakaka-relate eh. 'Di ba? Bagamat ngayon po ay special episode for the mothers, pero syempre ang nanay hindi mo matatanggal, may anak 'yan, may asawa 'yan. 'Di ba? Kaya kung nakikinig po kayo, anak kayo, asawa po kayong lalaki, lalong-lalo na kung kayo po ang nanay, ay lahat tayo makaka-relate sa kadahilan ng ito po yung mga nangyayari, usual na nangyayari po sa ating mga bahay, natin sa pag-uusapan natin dito kasi minsan may mga bagay na akala natin okay lang, hindi pala. 'Di ba? At least dito na open at pag-uusapan at nakikita natin ano po yung masasabi ng Biblia pagdating po sa bagay po na yan. Kaya mga kapatid, salamat na lang. Isang church po tayo. Yeah. Nagkakaunawaan tayo. Yeah. Biyaya naman ng Panginoon. Wala namang kumukontra. At kung meron mang may nagme-message dyan, nagko-comment na hindi parang malayo, maliwanag din hindi sa atin eh. Kasi hindi rin natin kilala. Pero kung tayo lang, sa totoo lang, ini-echo lang namin mga kapatid, lahat ng tinuro na sa atin ng ating mahal na pastor. Okay, kumbaga wala nang pinaka magandang gamot sa isang tao nakakalimot, paalala. Yan, pinapaalalahanan lamang tayo mga kapatid. Kaya mga kapatid, nakaraan ay narinig niyo naman po kay Ma'am Marnelly, kay Ma'am Cynthia, pagdating po sa pagpapalaki po nila sa kanilang anak, yung communication. Communication is very important if you want to establish a good relationship with your children, with your husband, ay napakahalaga ng communication. Kung wala pong communication, there is no good relationship. Walang maayos na relasyon kung walang maayos na communication. At communication, hindi naman, sabi ko nga sa inyo, hindi naman yun yung parang palaging kakausapin mo na lang pag galit ka. Minsan ganun na kasi nagkakaroon ng communication na pag pag medyo masama na yung loob ng isa't isa. Di ba? Mga kapatid, baka kaya nagkaroon na samaan ng loob, hindi nagkaroon ng maayos sa pag-uusap sa umpisa pa lamang. Okay, yan ang pinakapangit. Kaya mga kapatid, lagi naman tinuturo sa atin na ating mahal na pastor na malit pa lang yung sabihin natin kung problema man, pag-usapan na. O kung yan ay katanungan pa lang, kasi pag yung katanungan, hindi nasolusyonan, na pag-usapan, nagiging problema eh. Nakanya po, kaya nakita niyo po, narinig niyo kay Ma'am Cynthia nakaraan, kay Ma'am Marnelly, kung paano sila nakikipag-usap sa kanilang mga anak. Sabi nga ni Ma'am Marnelly, kahit na minsan di na siya nakaka-relate, pero pipiliti niya unawain yung tanong ng anak niya. Okay, kaya para lang po, para at least ma-at peace lang yung anak niya sa kanya, at at least ay malaman ng anak niya kung ano yung kanyang pananaw pagdating sa bagay na yon. Ganun din po kay Ma'am Cynthia. Kaya nakita nyo ngayon yung bunga. Amen. Nakuha niyo po, sino ngayon ang hinahanap ng kanilang mga anak? Sila. Saan sila kampante? Saan sila kampante pagdating sa tinatawag natin fellowship? Pag sa kanilang magulang na. Nakuha niyo po, kung imagine si Pulay, papupuntahin yung mag-anak niya sa alam mo, nasa Quiapo lang eh. Di ba? Ang purpose para magkaroon sila ng bonding. Nakanya po, kahit na malayo, andun pa rin, contact pa rin sila, nag-uusap pa rin sila, minomonitor pa rin ni Ma'am Cynthia. Sabi niya nga, hanggat buhay ako, makikialam ako. Hanggat buhay ako, makakarinig kayo sa akin. Yan ang pinakamaganda. Ganoon din naman po kay Ma'am Marnelly, bagamat mga lalaki yung anak niya, pero hindi niya ginawang dahilan niyo para, hindi, tatay niya na lang, hindi. Mga kapatid, si Ma'am Marnelly laging kasama ng mga anak niya. Yeah, oo. Di ba po, pag ang prinsipyo ni Ma'am Marnelly, si Julian na bahala dyan, sila, pare-pare sila lalaki, ay patay. Naniniwala ako mga kapatid, sa Deuteronomy chapter number 6, yung kinuman doon ay parents. Di ba? Na love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy might, and yung commandment na yun shall be in thine heart. Di ba? And teach them, yung commandments na yun, teach them diligently unto thy children. Hindi lang yung sa tatay. Okay? Hindi lang sa tatay yung maging sa nanay. Meron kayong ituturo sa inyong anak. Kaya ang pinakapunto, sino ang palaging nasa bahay? Sino po yung palaging kasama? Yeah.
Aba, ay pangit naman, makakarinig lang sila ng instruction, makakarinig lang sila ng advice, may makakausap lang sila pag nandiyan si tatay. Eh anong oras pa dating ni tatay? Di ba, makaganda, may napakinggan sila kay tatay, naiwan si nanay, yun, inuulit-ulit ni nanay, nagkakaroon ng fellowship, may mga tanungan, pagdating sa salita ng Diyos, yun ang mahalaga mga kapatid. Kaya pinakaano lang mga kapatid, para hindi lumayo, maghanap ng iba, ang mga anak natin, mga kapatid, i-capture natin sila. Amen. I-capture natin sila mga kapatid. Pag-usapan yung mga napakinggang preaching mga kapatid mula sa ating simbahan. Tapos tanungin, kamusta na yung ano mo? Kamusta yung ministry mo? Mga ganun pa, simpleng ano. At least magbubukas tayo ng isang topic na hindi layo sa Panginoon. Isang topic na sabi nga ni Ma'am Marnelly nakaraan, magbibigay ng interest sa kanila. At pag nag-usap, may interest. Hindi yung lang, yung usap lang. Yung may interest ang bawat isa. Sinong una magpapakita? Yung magulang. Okay, kaya mga kapatid, natutuwa talaga ako sa fellowship ni Ma'am Marnelly sa kanyang mga anak. Ganon din po ni Ma'am Cynthia. Sa totoo lang, kung ganyan, hindi ko sila tinatas mga kapatid, pero syempre, nakita ko personal kung ganon mga kapatid, kasi nakita ko rin yung side na parang walang pakialam yung nanay sa anak. Na parang walang kaya minsan nalalaman na lang ng anak, ng magulang, hindi ganyan ang anak ko, kilala ko ang anak ko. Yung tinawag sa guidance, pinatawag ng guidance counselor, ayaw paniwala na may ginawang kalokohan ng anak. Nakuha niyo po, naniniwala ako mga kapatid na marami pa tayong hindi alam sa ating mga anak. Kaya nga mahalaga na nakakapag-usap sa bahay, hindi nila may open yan pag hindi tayo nag-umpisa. Nakuha niyo po, para at least sa bahay pa lamang masolusyonan na po ang lahat. Okay, kaya mga kapatid, napakahalaga. Naalala ko yung binanggit ni Ma'am Marnelly nakaraan, yung desire ni Ma'am Cynthia, desire to be a godly counselor to your children. Amen. Kasi yun yung topic ni Pastor nakaraan di ba? Desire to be a godly counselor to your children. Kung sino man ang unang-una na dapat counselor nila, ang mga magulang. Amen. Kayo po dapat. Noon naman sa totoo lang po, magulang lagi talaga Wala namang school dati na papasok ka sa school. Talagang magulang po talaga. Homeschool talaga dati. Nakuha niyo po, kaya ang instruction, hindi naman sa teacher Ang instruction ng Diyos sa magulang Yeah. Nakuha niyo po, sa magulang ang instruction, mga kapatid. Ngayon nagkaroon ng teacher, parang ibinigay lahat sa teacher Yeah. Nakuha niyo po, mga kapatid, hindi nagbabago. Magulang pa rin. Di ba po, ang kaanuhan nga lang ma'am nito, may problema, nagka-problema, kaya anong nangyari, nagkaroon ng simbahan, may tinalagang pastor, may tinalagang mga teacher, pero mga kapatid, tandaan nyo, hindi tinatanggal ng Panginoon yung responsibility ng isang magulang. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, at naniniwala ako maraming may share sa atin. Ako, wala pa masyado saka hindi ako nanay. Nandito si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, at ang ating pong marinig sa kanila ngayon, paano nag-grow yung kanilang communication, bonding, paano na at peace yung kanilang mga anak sa kanila. Kasi sa totoo lang, siyempre expose po tayo sa area, makikita parang may kanya-kanya. May kanya-kanya talaga, ma'am. Kahit sa bahay, kakain, di sabay-sabay na. Parang wala na talagang pakialamanan. Pag nagka-problema, parang doon na lang talaga magpapasok yung isa't isa. Doon na lang mag-uusap-usap. Pero ang gusto kong marinig mula kay Ma'am Marnelly, bagamat napahapyawan na po nila nakarang kay Ma'am Cynthia, paano naging ganon? Ano yung pinaka ano kanilang ginawa? Paano na strengthen yung kanilang pagsasama? Paano na at peace ang kanilang anak sa kanila? Paano nangyari ang lahat? At ano yung pakiramdam din? Di ba, isang maganda marinig yun Maganda marinig yung kung paano magtatanim, ganyan. Pero pag nakita mo yung bunga, mas maganda pag-usapan din yun. Bakit yung nagkaroon na ng na nakikita na Ma'am Cynthia yung bunga, bagamat yung una siguro nahirapan si Ma'am Cynthia, pero ngayon nakikita niya ang bunga, siyempre masasabi niya worth it. Anong pakiramdam? Bilang isang, kasi hindi ako nanay yung pakiramdam ng isang nanay. Nakuha niya po na meron siyang anak na malapit sa kanya. Amen. Di ba? Ma'am Cynthia. Habang nagsasalita si Sir RG, binalik-balikan ko kung paano nga nagsimula yan. Hindi, actually ngayon mag-i-start na naman yung klase. Next week, sabi na, sa balita, June 8, start ng
Oo, sa public, start na naman ang klase. Ito na naman ang mga nanay, babalik na naman tayo. Ito normal, ito normal mo maririnig. Babalik na naman tayo sa normal natin buhay. Nagpahinga lang ng ilang buwan, ito na muli tayo, gigising ng maaga, paghahanda ng pagkain ng mga anak, ipiprepare yung mga damit, lahat talagang andyan yung tutok ng mga ina. Tapos babalik-balikan ko, talagang sabi ko isang pagpapala na nabigyan ako ng Panginoon na ganitong church na magpapaliwanag sa akin kung ano Amen, yung amen. role ko bilang isang ina sa aking mga anak at bilang asawang babae kay Brother Noel. Sabi ko nga, kasi minsan naririnig ko pa rin sa mga anak ko, Mama, sana itinuloy mo pa rin yung karir mo. Kasi sabi, kung minsan kasi ikinekwento ko pa rin sa kanila yung kalagayan ng mga dati kong mga ka-workmate, nandito na, kung paano sila nag-achieve sa kanilang karir, kung paano nila binigyan ng, kumbaga natutukan nila yung karir nila. At the same time, hindi man napasama yung mga anak nila. Pero merong ilan na ganoon nga, nagkaroon ng problema sa mga anak. Hindi naman natin maaalis yun talaga. At yung sinabi kanina, yung right communication, include na rin natin yung time natin sa mga anak natin. Sabi ko, kung nagtuloy-tuloy siguro ako nagtrabaho, kasi very toxic yung trabaho ko noon. Aalis ako ng bahay ng 7 na umaga, dating ko niyan 11 na ng gabi. Totoo yan, sir. Tapos yung mga, yung mga notebooks, totoo, dadating ako, tulog na yung mga anak ko, ayan, kikis na lang ako sa kanila. Tapos umasa ka sa katulong na mag-aalaga sa kanila. Kaya sabi ko, kung babalikan ko yung paano kaya kung hindi ako sumunod sa panawagan ng Panginoon na maging full-time mother sa mga Amen. anak ko, nasaan kaya yung mga anak ko at ano Right. kaya ako ngayon? Sabi ko siguro, para siguro maghahabol ako, kumbaga idodouble ko yung time ko sa mga anak ko ngayon, which is late na. Bagamat hindi ko po binibigyan ng, ang tawag dito, hindi ko hinuhusgahan yung mga mothers na nagtatrabaho kasi kanya-kanya naman tayo ng priority. Pero sabi ko nga sa mga anak ko, sabi ko, nasaan kaya kayo kung halimbawa, nagtuloy-tuloy Right, ako amen. ng trabaho. Masaya ako sa karir ko kasi talagang career woman ako eh. For 32 years old ako nung mag-asawa, na naging breadwinner ako ng family, na-supply ko yung pangangailangan ng family namin, hanggang nung mag-asawa ako, na magkano lang naman kakarepot, ano yun? Kakurampot. Kurampot yung sweldo ng sandalo nung araw. Tapos puro, dinatnan ko pa na, kasi bago pa rin lang noon si Brother Noel, kumbaga pinagbabayaran niya pa rin yung mga loan niya nung araw. Kaya talaga yung nagiging take home niya, sabi ko nga noon, yung magiging take home mo, overtime ko lang yan. Hindi ko siya binababa, pero tinitignan ko yun talagang sitwasyon namin. Kung magpapadala ako na, kumbaga, pinagplanuhan talaga, sir. Hindi naman ako, bagamat sinabi niya sa akin bago ikasal, pag mag-asawa na tayo, tumigil ka na sa trabaho. Pero tinignan namin sitwasyon. Malakas ng loob yan, at matinding pananampalataya. Pero yung realistically, binigyan ako ng Panginoon ng tamang oras. Nung Amen. pareho nang nagtatrabaho yung anak ko, doon ko nakita yung pangangailangan. Kasi nakita ko noon na nililiguan ko yung anak ko, si Pauline. Naikwento ko na yan dito eh. 3 years old, 2 years old si Pauline noon, yung ibabath mo bago matulog, ganyan. Biglang nagsalita siya ng bad word, sir. Nagsisimula sa G, sabi niya. Pero unconscious siya at 3 years old pala yon dahil ando na si Tricia. Hindi niya alam yung ibig sabihin. Nagsalita siya Baka narinig niya lang, ma'am. Eksakto. Mm. Sabi ko, sa bigla ko talaga. Kasi kami naman walang maririnig na ganun. Habang nililigawan, sabi niya, Mama, yung G, yung ganyan. Talaga, ganyan ako. Tapos, naganyan ko talaga. Ginanon ko yung bibig niya. Tinampal ko yung bibig niya, tapos umiyak siya malakas. Sabi ko, saan mo narinig yung... Narinig ko lang po, baka pabulol-bulol pa nung 3 years old. Narinig niya daw, kay ganito, ganyan kako. Alam mo, anak, bad word yan. Parang doon ako nagkaroon para initially kako. Hindi mo naman makokontrol yung mga nag-aalaga. Bagamat sasabihan mo sila na huwag makakarinig kasi hindi kayo nakakarinig sa Walang amin. assurance, ma'am. Oo, wala talagang assurance. Bagamat nakakarating din ng simbahan kasi yung mga kasambay namin, lagi namin kasama dito. Pero sabi ko, talaga bine-blame ko sa sarili ko. Kanino ko i-blame? Sa iba. Ay di syempre, ako ang una. Yun yung unang nagkuhan sa akin.
Pero kailangang mag-sacrifice bilang isang nanay, yun nga. Biruin nyo, kumbaga, may karir ako pero binitawan ko yung karir ko for the sake nung aking mga anak. Sabi ko nga, sacrificially, ginampanan ko yung pagiging ina ko sa inyo. Pero ngayon, hindi ako nagsisisi kasi nakikita ko yun na nasa maayos namang kalagayan. Eto naman, kagabi. Nag-usap kami ni Pauline, parang mag-aalauna na yun eh. Kumbaga binibigyan ko talaga siya ng time na magkaroon ako ng oras para magkausap kami. Kasi nung nakaraan, wala siya dahil busy. Mama, hindi na kita masagot kasi pagod na ako sa trabaho. Eh kagabi, ayun, habang naglilinis siya ng katawan niya, sabi ko, kamusta na, ganyan-ganyan. Kako, kung may ipapanalang, kasi may pinapanalangin kami para sa mga anak namin ngayon na specific, kay Pauline at saka kay Tricia. Sabi ko, para pasayahin, para maibigay yan sa atin ng Panginoon, pasayahin natin siya. Amen. Gawin natin kung anong tama. Eh, sagot ni Pauline, Mama, bakit ganon? Lagi mo sinasabi na may kondisyon. May kondisyon ba yung pagpapala ng Panginoon? Ay, totoo naman eh. Napakaliwanag sa Proverbs, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ay talaga, meron tayong just na Panginoon. Ayaw niya tayong lahat ng mapariwara. Hindi niya tayo ginagawang robot. Ginagawa niya tayo, binibigyan niya tayo ng kalayaan na makapag-isip, makapag-desisyon ng tama. Paano yan? Mag-incline tayo sa salita ng Panginoon. Yun yung nasabi ko sa kanya. At dalawa lamang yan. Sabi ko, palo at pagpapala. Blessing kung susunod ka sa Kanya, and curse kapag nag-disobey ka sa Kanya. Hindi naman tayo ginawa ng Panginoon na may, kumbaga, yung sa virtuous woman, na may, kumbaga, may checklist. Hindi yan eh. Iyan ay panuntunan sa atin. Iyan ay, kumbaga, pattern sa atin para magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi yung end niyan lagi, magiging magulo ba yung pag-iisip natin, may worries, although may times na may mga worries sa buhay natin, pero andyan ang Panginoon eh, andyan siya na nakikinig sa atin. Kung sa cellphone nga, maaring hindi, katulad nga nun, hindi ako nasagot ni Pauline doon sa tawag ko sa kanya. Pero ang Panginoon 24/7, every time na meron tayong kabigatan, andyan ang Panginoon. Lagi nating ilapit yung puso natin. Maramdamin man ang sinasabi ko ngayon kasi may pinagdadaanan ako ganun. May hinihiling talaga ako sa Panginoon para sa mga anak ko. Pero talaga, hindi ako nawawala ng pag-asa talagang ang pagpapala ng Panginoon ay kung paano natin siya pasasayahin. Yun ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko, pasahin natin siya. Paano ba? Mag-soul winning tayo, isik natin yung salita ng Panginoon para mapasaya natin yung Panginoon. Katulad sa akin kako, magiging masaya ba ako kung kayo magiging suwail sa akin? Siyempre hindi. At kapag masaya ako, anong ginagawa ko? Di ba mga bata pa kayo, bibigyan ko kayo ng reward. Ganun din sa harapan ng Panginoon. Pag masaya ang Panginoon ako, i-open niya yung heaven para ihasik sa atin yung mga blessings. Kaya yun lang, sir blessing or cursing. Mamili tayo. Paano natin matatanggap yung blessing if we obey? Cursing kapag tayo ay nag-disobey sa Kanya. Amen, amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. Hindi ko alam kung anong pinagpipray mo, Ma'am Cynthia, pero sana ay makamit mo yan, Ma'am. Amen, sir. Amen, amen po. At sa totoo lang, mga kapatid, kaya ako imagine, ilan taon na si Pauline, Ma'am? 27, sir. 27 na. Sir Dailan, hello po. Good Amen, afternoon. amen, Sir Dylan Blake. Magandang hapon po. At si Tricia, 25 po, Ako imagine, may mga edad na to, mga kapatid, pero ano pa rin sila sa magulang nila. Grabe pa rin yung bonding nila, andun pa rin, mga kapatid. At talagang nakasanayan na nila. Sa totoo lang. Kaya siguro, parang sa atin parang wala na eh. Sumunod lang tayo. Parang ganon. Sa totoo lang, kaya mahirap yung mga tanong na ganon sa atin. Minsan, parang wala tayong masagot. Kasi alam niyo kung bakit? Sa kadila lang, parang yun na yun eh. Sumunod lang naman sa Panginoon. Pag sumunod ka sa Panginoon, i-bless ka ng Panginoon. Diba? Pero tandaan niyo po, Ma'am Marnelli, Ma'am Cynthia, yung kalagayan niyo ngayon, ano yan? Hindi yan normal sa iba. Magtataka sila, ano ba talaga nangyari? Unang-una, sabi nga naman Cynthia, malaking tulong talaga ang simbahan. Totoo. Nagkaroon tayo ng kultura na kung saan
ay, of course, Bible based, mula sa salita ng Diyos, na yun na, yung sinunod lang natin, siya na yung nag-ayos sa family natin. Totoo yan. Yung anak natin, yung anak po ninyo, sumunod lang din naman, hindi, totoo lang, pag sinunod ng anak yung salita ng Diyos, hindi lalayo yun sa magulang niya. Totoo yan, sir. Pag ang magulang sumunod din sa salita ng Diyos, hindi niya isasantabi ang anak niya. Totoo Eh kung ganon, kung yung salita ng Diyos ituturo sa anak, ang magulang, at yung anak ituturo sa magulang, aba mga kapatid, magkakaroon talaga ng unity. Magkakaroon, hindi ko sabing walang problema, pero at least nandun yung attachment nila sa isa't isa. Amen. Pero anong pinakaginawa lang? Sumunod lang. Yeah. Amen. At sabi ni Ma'am Muriel, alam na kung anong prayers. Okay? Tawa nga ka na naman. Sinagot ko hindi pa lumabas yung sagot ko. Sabi ko, ba't wala sa prayer list ng mga prayer warriors? Dagdag na yan. Ayan. Ayan, Gusto, sinagot. Ma'am Muriel, gusto niyo ba i-type namin dito? Hindi, wag na. At Ma'am Cynthia, 8 PM niyo si Ma'am Muriel, ha? Eto na, PPM pa. Ayan na eh. Okay, kaya mga kapatid. Hello, Ma'am Muriel. Ay, nako, si Ma'am Muriel, mag-isa lang yan. Nagmumuni-muni yan ngayon sa kanila. Sabi ko nga, Matindi ang prayer nasa niyan. probinsya pala mga anak niya, nasa probinsya. sabi ko nga Sunday, sabi ko kay Brother Rick, para kayo nasa honeymoon stage niyan ngayon. Aso lang, walang Hindi, pakialam. talagang pinauwin nila muna. Attended niya, pinlano Kasi yan. may nakita ko dun sa choir basta sa music ministry, parang nagpaalam sila. Sabi ko, probinsya, sila nga nagpaalam. Sabi ko, patay na. Naiwan na si Ma'am Muriela sa kasi. Ayan, patay. Mas masaya yan. Amen. Okay po, dagdag yan sa prayer list po. Okay, at muli Ma'am Cynthia, maraming salamat po. At bahala na pong prayer warrior sa inyo. And then, Ma'am Marnelly. Excited ako malaman na yung prayer request na yun. Parang I have an idea, pero sige. Sometimes, yung mga things in secret are things to be kept in secret. Di ba? Kasi may power yun pagka nalaman na ng lahat. Oh, answered prayer. Oh. Anyway, magte-testimony naman si Honchang pag na-answered prayer na siya. Doon pa lang natin malalaman. Doon natin malalaman yon. At least alam natin ngayon na may pinagpipray siya, di ba? So, ang prayer natin, Lord, kung ano man yung pinagpipray ni Ma'am Cynthia, sagutin niyo po ito. Aloud, amen. Yes. According to your will for that prayer. Ayan. Ako naman po, hindi mahirap sa amin na mag-build ng relationship kasi wala silang choice. Ako lang kasama nila sa bahay. Kung may choice sila, siguro, pwede. So, may mga times na pinapayagan ko silang magdala ng pagkain sa taas kapag masama pakiramdam nila. Oo, sa kwarto. Kasi yun, hindi talaga sila lalo na si JJ na nagkaroon siya ng bulutong. So, dyan ka lang. Tapos, most of the time, pag hindi sila nakasabay sa amin kumain ng daddy nila, yung pinagkainan namin, yun ang kainan nila dahil ayaw nila kumuha ng plato at kutsara. Ganun, hanggang ngayon, ginagawa pa nila yon. We eat from utensils na ginamit na namin. Ganun siya. Ganun ka sa bahay. Sa aming apat na we share the same utensils. Baso mo ba ito? Mga kutsara mo ba ito? Sige, gamitin mo na ganyan. Tapos ganun din kami. So I think, yun yung isa sa mga nagbi-build sa amin ng mga relationship namin. Buti na lang, nawala na yun kasi nawala na yung kaartehan. Kasi si JD dumaan sa na ayaw niya. Tumigil ka na daw, Ma'am Muriel. Tawagin papuntahin dito si Ma'am Muriel. Dito. Halika dito, dali, sama ka. Pag hindi pa siya tumigil, papuntahin natin dito. Para tumigil lang. Ayan. So, yun po. So, I feel so blessed na nagkaroon ng ganun. Although it's not perfect, a lot of times nagsasagutan kami, pero yun na, in-encourage namin na magsalita sila so that we also know mas mahirap kasi yung tahimik sila, hindi ko mo alam kung saan. So, yun ang nanonotice ko, tas talagang sinasabi naman nila sa amin. Ito si Jeremiah, hindi yan masyado nagkikwento sa akin in a nice way. Doon niya nagkikwento sa tatay niya. Tapos sasabihin niya, ay dad, huwag mong sasabihin kay mama. Ay dad, hindi ako sasabihin sa'yo kasi baka pagalitan ako ni mama. Tapos si Julian na magsasabi sa akin, yung mga bagay-bagay. Ako naman siguro dahil babae nga.
Oo, Oo. yes. Tapos si JJ, magsasalita siya sa akin, or sa daddy niya, or minsan sasabihin niya, malabas ka muna, may sasabihin ako kay daddy. So may mga boys talk silang tatlo lang. Ayos ah. Hindi humahaba yung tenga mo. Meron silang ganon, silang tatlo lang, ganyan. Tapos, ini-encourage talaga namin, kasi di ba kami ni Julian, we've built a date night ever since. Oo. Kaya na busy na kami, wala kaming date night, kaya nag-endeavor ako na pag pinapasama niya ako, sumasama ako kasi busy siya doon. Wala na kaming time mag-usap. So doon na lang sa kotse, pupunta siya sa activity niya kahit hindi kasama yung wife sa activity. So sanay akong magtago sa kwarto, matulog, mag-study or whatever na gagawin ko. Hindi ako lalabas kapag hindi naman official function na dapat nandun ako. Pero gusto niya nandun ako. Kasi kunwari, uuwi siya bukas na or madaling araw na o ganun siya. So, ganun ang amin. So, sa mga anak din namin, nagsiset din kami ng time na mag-date. Amen. So, ako kasama si Jeremiah lang, ako kasama si JJ lang, si daddy niya kasama si JJ lang, si JJ, si Jeremiah, or si JJ. Tapos silang dalawa din, actually, in-encourage din namin sila kasi hindi pa nag-aabot ang schedule nila na lumabas. I think usually lumalabas sila kasama yung anak ng ibang mga churchmates. Naliligo sila dyan sa Navy pool. Yan, marami sila dyan. Yun ang bonding nila together na mga... Natutuwa ako kasi at least alam ko, kilala ko yung kasama nila. Nag-worry ako kapag alas 7 na naaabutan pa sila sa bahay. Sabi ko, nagpaalam ba kayo sa nanay niyo at mga tatay niyo? Sabi niya, ma'am, alam naman nila, dito kami sa bahay niyo. So, okay naman. Yung church has become an extended family. Amen. Pati Amen. yung mga friends nila na nabuo Amen. sa church, extended family na rin. And nakakatuwa, sabi nga mo nga sir, na nakabuo yung church ng sarili niya talagang own community. Na community, alam mo yung safe ka. Amen, Pag amen. nag-uusap kayo, ganito yung pag-uusapan nyo, safe ka knowing na hindi ka i-judge. Na kung meron may mga ganon, kung may man naririnig, sabi ko nga to before, diba, na pag may narinig sila, magsabi sila sa akin, sasabihin ko sa kanila, huwag kayong mag-comment. Kung may narinig kayo, kung pwede nyong ipastop para hindi nyo na marinig yung buong kwento, stop nyo na. Ganyan. Pero sasabihin nila sa akin, minsan kasi makailangan lang nila ng kausap. Okay, kung kailangan nila ng kausap, okay naman yun, pero huwag kang mag-comment kasi baka mamaya magkagulo, ganyan. Kasi sabi ko, ako mismo, I still can't believe I've been in the ministry since 2021 na active ako, nakikita niyo ako, 'di ba? Pero believe me or not, halos wala akong alam ng mga kwentong hindi ko dapat malaman. Kasi kahit na pwede kong malaman, pwede kong tanungin, ayokong magtanong. Hanggat hindi kinikwento sa akin, ganyan. So, I've learned that from Proverbs. Inulit-ulit ko po yan, di ba? A tale-bearer, yung about tale-bearer, reveal secret, tapos, where there is no contention, pag basta walang tale, balik-balik talaga yon na, okay, hindi talaga. So, I'm so thankful to God na naririnig natin sa pulpito, naririnig natin sa Bible, kung ano yung mga sinasabi. Kami, even as a family, may mga kwentuhan kami, tapos biglang slide na, uy, teka lang, baka chismis na to, ganyan. Sabi, ikaw na una ganyan kami. So, may isang night, ang tagal po namin natulog kasi nagtatawanan po kaming apat, ang ingay po naming apat. Tawa kami, hindi ko na maalala ano ang pinagkwentuhan namin. Basta marami. Wow, amen. On different topics. So, kunwari si Jeremiah, ibang interest niya, di ba? Iba ang kwento niya. So, magsasabi siya, makikinig kaming apat. Iba din ang kwento ni JJ, makikinig Saan kayo din kami. magpa-park? Sinong nanalo? Oo, ganon. Tapos, Pagandahan ng benta. tapos bigla na lang may tatahimik na, nakatulog na. Isa-isa na kaming matutulog kasi hindi, okay, napagod na yung isa, hindi na nagkwento, hindi na nag-comment. So, matutulog. Yun lang. So, yung Senyales parang- sa'yo pag wala na nag-comment. Oo, ganyan. So, sinyales yun. Lugi ni Goy. Para naupos na mga kandila. Oo, pagod na lahat. So, habang may panahon po kayo na makipag-usap sa mga anak nyo, Amen. habang gusto pa nila kayong kausap, kausapin po natin ang asawa at anak natin. Kasi yun po talaga ang investment ninyo na hindi kailanman maaagaw ng iba. Yung oras kasi hindi na babalik. Amen. Kahit may ilang bilyon ka,
hindi mo pwedeng bilhin ng Right. oras. Amen. Hindi. Amen. Hindi siya magba-backward. Amen. So, ako po, sabi ni Ma'am Cynthia, hindi namin pinagsisihan na nag-full-time kami. Although we had a very promising career. Actually, recently po, merong parang mga opening, may mga doors opening for me na bumalik sa work. Hindi man siya full-time. Tapos sabi ko, naku, pag natanggap talaga ako sa trabahong to, eto na yung sagot ng Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng more streams of income dahil may burden siyang binigay sa akin na kailangan ko ng maraming income para makabigay din sa ministry. So sabi ko, Lord, Amen. give me more incomes. And sabi ko, pagka ito nakuha ko yung mga offers na ganito, alam ko na sa inyo po yun. That you only allow it. And sabi ko, perfect timing kasi malalaki na yung mga bata, 'di ba? Busy si Julian lagi sa office, so ako lang naman sa bahay. Tapos ngayon nasa ano rin kami, nasa renovation stage kami ng bahay, na-realize namin, ngayon lang pala talaga namin ginalaw ulit ang bahay namin mula nung lumipat kami. Hindi, mga ganon. So, these things, hindi yun mangyayari kung hindi kami nag-uusap. Amen. So, Amen. nag-uusap po Amen. talaga kami. Although, hindi man lahat ng panahon all the time, hindi po everyday yun. Pero, everyday, syempre, quality time yun. Once a week, meron talaga kaming quality time together. And usually, alam mo yun, parang ano sir, magre-review, pag galing sa isang activity, mag-usap pa kami ulit sa bahay, i-review yun kung ano yung nangyari, Wow, ganyan, ano amen. yung lessons learned. So, usually ganun po yun sa amin ha. So, I thank the Lord for this gift of family and syempre sa gift ng church. Amen, Dahil amen. kung wala yung church, naiisip niyo po ba yun pagka hindi ka na pupuntang church? Yung anak mo hindi pupuntang church, yung magiging apo mo walang church. Di ba ma'am? Yung Amen. unchurch, sabi ko, ma-imagine mo yung naglalakad ka sa mall, isa na dyan yung apo mo naka-backless, naka-shorts, naka-sleeveless. Eh yung anak ko ngayon, ultimo lolo niya pag lumabas na naka-short, lo, bawal mag-shorts, wag kang lumabas naka-short. O baka nag-iipon ka lang para sa ipangkuha sa ipantubo sa kulungan. Oh, yun ang the worst, Yun di ang ba? the worst, Na diba? baka testingan nila yung iba na Oo. dahil hindi nila na-testingan nung bata pa sila or act of rebellion. Yun ang pinaka-worst na gawin. Right. Ito lang na makakausap sa bahay. Amen. Amen. Sariling Thank- desisyon Amen. lang. Amen. Thank you, Ma'am Marnelly, mga kapatid. At sa totoo lang, nakakamangha yung mga napapakinggan natin eh. At alam niyo, totoo po yun, napakahalaga na maging productive ang communication. At magiging productive, mga kapatid, kung ang sentro ng pag-uusap ay, mga kapatid, ay patungkol sa Panginoon lalo na. Amen. Kaya ako imagine may simbahan. Ako imagine na pwedeng mag-open mga kapatid ng mag-open ng mga usapan sa bahay. Could you imagine yung mga pinag-uusapan sa church, mga narinig na preaching yun ng pag-uusapan sa bahay, malaking tulong po talaga. Po, kaya sabi ni Ma'am Cynthia kanina, yung may mga kasabayan siya sa trabaho na ngayon talagang nag-excel sa kanilang career. At pero naniniwala ko at kasi sa mundo kasi siyempre pag maayos yung ano mo tapos yung mga anak nakapagtapos yun na yung maayos eh. Nakapagtapos may magandang trabaho. Pero mga kapatid, more than that yung kayang ibigay po ng salita ng Diyos. Ang pinakamagandang ang pinaka-success mga kapatid, yung magkaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos. Amen. Yung mailapit nyo po kasi hindi naman habang buhay kasama yung anak nyo. Kaya yung ganun po yung kakausapin yung anak, investment nyo po sa kanila yan. Sabi ni Ma'am Marnella, hindi na pwedeng ibalik yung oras. Nakanya po, iba yung ngayon, iba yung kahapon. Bagamat kahapon may 2:00 din, ngayon may 2:00 din. Pero yung iba yung 2:00 kahapon, iba yung 2:00 ngayon. Nakaya niyo po yun. Kaya mahirap ibabalik nyo kung kailan nasa kabaong na yung isa't isa. Doon na gustong balik lahat. Pero Iiyak. Kuminsan nga, kapag yung mga anak ko, ewan ko, nangyayari din to sa iba, yung sasagutin ka. May mga sarili na silang prinsipyo. Aba, sabi ko, oy, sumunod ka lang sa akin, pakinggan mo yung sinasabi ko. Kasi pagdating ng araw, iiyak ka mo na lang ako, mama, sana sumunod na lang ako sa'yo. Yan. Na hindi na kita maririnig. Hindi na, di ba? Amen. Sasabi ni Trisha, mama, madrama ka. Ay, totoo yan. Kasi siya na laging yung Emotional kasama ka. ko eh.
Nagdadrama na siguro pag senior citizen. Oo, yun yung sagot sa akin. Kako, hindi. Totoo Wala yan. pa ka po yan, ha? sabi ko sa kanya, alam mo, balang araw, hanapin mo itong makutatang boses na to. Dahil sabi mo, Ibabalik mo. balang araw kakailangan mo ako magbitbit ng anak mo. Ay, si Marie Cruz, akala ko. Hindi Amen. yan. Kaya mga kapatid, ano ba yan? Hello, totoo ba yan? Ayan, basahin mo. Kay Marie Cruz. Totoo po yan, ma'am. Ma'am Marnel, basahin mo nga, Ma'am Marnel. Kasi po, kami po kahit laging magkasama, pero kailangan din pala na may quality time ka rin with your family. Amen. Para magka-open up din po Amen. individually. Akala mo okay pa rin kasi Oo. laging sa church, yun pala, need na talaga nag-uusap din na kasama sila. Amen. Amen. Coming from Ma'am Marie Chris Malabay, mga kapatid. Oo, asawa Alam nyo, ng yung pastor maganda, yan. kahit Oo. na asawa po ng pastor yan, nabibless siya sa ganitong programa. Amen. Nagkakaroon siya ng idea. Maging ako, mga kapatid, syempre, kailangan ko makinig eh. Una, hindi ako babayat. Pero mga kapatid, sa totoo lang, lalo kami nag-uumpisa, wala namang kaming, syempre, narinig ko na kay pastor yan, pero syempre, malaking tulong yung narinig ko kay pastor, narinig natin sa pulpit, susuportahan ang experience din talaga. Nakuha niyo po, iba yun eh. Kumbaga, lagi na dinadagdagan natin ang dinadagdagan para makumbinsi tayo, mga kapatid, na bilhin yung produkto. Parang ganun ba? Nakuha niyo po, pag pag isa yung napagaling, okay, madami palang napagaling. Ganito pala. Sabi nga ni Sir Dylan Blake, para siyang nanonood ng The Preparation. Sabi ni Ma'am Muriel, malapit na. Ay, yung malapit na yun. Yun Palabas siguro na yung, dito? hindi yung pa, yung siguro yung yun po yung siguro yung magkakarga ng, Labas! welcome to your favorite talk show every afternoon, ang munti ka na kaming lumabas. Labas daw, hindi kami the buzz. Labas. Labas. Okay po mga kapatid. Kaya mga kapatid, yung mga anak po natin, yung ganyang communication, gagamitin natin yan para ilapit sila sa Diyos. Amen. At hindi habang buhay kasama po ninyo ang mga anak po ninyo. Ilapit po natin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng, sabi nga, yung quality time na yan. Natataniman sila ng mga prinsipyo na kahit wala tayo, dala-dala nila yon. Yun yung protection kasi sa totoo lang, iba yan sila pag wala po tayo eh. Iba yan sila pag wala kayong mga nanay. Pero, ma-at peace po kayo pag alam nyo meron kayong nailagay sa kanila. Mahirap pag wala kayong nailagay, mga kapatid, yun ang mahirap. Kasi pag ibang tao naglagay, hindi natin sigurado eh. Maganda yung sa atin. Pag mula sa magulang, may pagmamahal yan. Walang magulang gusto niya mapahamak yung kanyang anak. Kaya mga kapatid, taniman natin sila ng taniman, lagyan natin sila ng prinsipyo, mag-invest tayo. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, sa paumpisa, mahirap talaga eh. Diba? Sabi naman ng Bible, train up a child in the way he should go. Mahirap kasi in the way he should go eh. Not in the way he wants to go, but he should go. Kung gusto lang nila, madali lang yun. Kung gusto lang din natin, madali lang yun. Pero pinag-uusapan siya dito, hindi yung kung anong gusto ng anak, kung anong gusto ng nanay, ang pinag-uusapan kung anong gusto ng Panginoon. Di ba? Pero sabi ng Biblia, and when he is old, he will not depart from it. Pag lumaki na siya, rooted and grounded na siya doon, wala na. Kahit pilitin mo, anak, maghala-gala ka nga. Anak, mag-boyfriend ka nga. Hindi na wala na, ayaw na niya. Bakit? Hindi yun ang natanim sa kanya. Sa totoo lang, sir, may nakakausap pa rin ako ng mga mothers na wala dun sa prinsipyo natin. Minsan pa magkakwentuhan, sasabihin pa nila na, hayaan mo na ang mga yan kasi malalaki na yan. Ako, ay naku, Patay, patay delikado. tayo dyan. Di ba? Sabi nga ni Kuya Mike, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Hanggat andito tayo talaga, hanggang minapapakinggan tayo, tinatanggap natin, sinasapuso natin yung salita ng Panginoon, everybody will still grow. Wag natin Amen. lagyan ng tuldok ang buhay natin. Amen. Ay, mga kapatid, mahirap yun. Minsan, sa totoo lang, pag sumuko na magulang, wala na. Kaya, could you imagine, pagkakatiwala mo sa bata, pagkakatiwala mo sa anak mo, anong nasa isip niyan? Nag-i-explore pa lang yan. Ikaw, nakapunta ka na. Kumbaga may pupunta kang lugar, sabi nga nila, pabalik ka, papunta pa lang sila, pabalik na yung magulang eh. Ang iba naman, ba't hindi kami nagkasalubong? May mga ganun-ganun. Totoo Pero yan.
Di ba? Oh, tsaka meron pa silang prinsipyo na iba na yung buhay namin ngayon. Iba kayo noon, iba kayo ngayon. Kako hindi. Hindi. Yung buhay namin noon na naging ground ay salita ng Panginoon, yun pa rin ang ipapamuhay nyo ngayon. Huwag nyo sabihin na iba na kayo. Iba kayo noon eh. Iba yung mundo nyo ng Baka noon sinasabi nila, ma'am, yung ano ngayon, yung trending ngayon, yung nakikita nila ngayon sa napapanood nila. Pero mga kapatid, isa nagbigay ng buhay, Diyos. Di ba? At hindi nagbago ang plano ng Diyos. Kaya walang sino mang kabata magsasabi na iba na kayo noon, iba kami ngayon. Baka may iba kayo sinasabi. Ngayon, yung sinasabi mong iba na kami ngayon, tinan mo kung saan dinala ang mga kabataan ngayon. Di ba? Saan kami dinala noon? Totoo. Huwag na sila mag-experiment, sir. Huwag na sila. Proven na sa atin eh. Di ba? Amen, Mas amen. lalo po nilang kailangan ngayon kasi ang dami po nilang Marami ng temptations. kaagaw ngayon. Marami ng Daming kaagaw. Yung oras. Opo. So kung hindi po malakas ang pundasyon nila sa Bible, sa Panginoon, talagang madadala sila. Totoo. Kaya mas kailangan nila ito more than ever. Amen. Kaya Ito ma'am, cellphone ay matindi. Oo. Ito ata ang sinasabi nilang iba na kami ngayon. Kasi noon wala kayong cellphone, kami meron. Totoo. Dati Yan. Alcatel gamit yun, parang pangkaskas ng yelo. Ang lakas ng signal nun, Oh, ha? merong antena yun. Yan ang kinikwento, shiner ni Ma'am Marnelly na mas nakikwentuhan niya yung daddy nila. Ay kaya nakakatuwa siya kasi naging tough siya. Mga Amen. lalaki yung mga anak niya eh. Ay kung mapariwara, siya pa rin yung nanay na Opo. iiyak sa mga anak. Yung mga Yeah. lalaki nagtatago lang yan ng iyak eh. Pero talaga, yung nanay ang unang masasaktan kapag mayroong nangyaring hindi maganda sa mga anak. Ay, nako. Okay, kaya mga kapatid, ang ganda po ng ating talakayin talaga mga kapatid. Kaya mga kapatid, palad tayo, may simbahan talaga sa totoo lang. At malaking tulong ang simbahan mga kapatid para hindi tayo mangapa. Mahirap pag nangangapa. Mahirap talaga mga kapatid. Mahirap yung ikaw ay nangangapa. Mga kapatid, sa Krisyanong buhay natin, we are living by faith. Pero yung pananampalataya mga kapatid, hindi yan yung parang bulag ka na hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi mo nakikita kung saan patutungo. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay maliwanag sa iyo magiging dulo. Hindi mo naman alam yung specific, pero maliwanag na maayos ang dulo. Nakanya po, ganyan mga kapatid. Kaya nga sabi na Apostle Paul sa mga taga-Korinto, walk by faith and not by sight. Okay, kaya mamuhay tayo, maging sa pag-raise mga bata, mamuhay sa pananampalataya. Sabi nga si Tia, mahirap, pero nanampalataya siya. Si Sir Noel, nanampalataya. Sir Julian, nanampalataya. Si Ma'am Marnelly, nanampalataya. Kahit na may pagkakataon na parang medyo nag-i-insist yung mga anak nila, may mga ganun pangyayari. Hindi naman, may ni-insist na sila kasi may naririnig sila eh. Di ba? From other people na wala naman totoong concern sa kanila. Natanggap lang din naman nila kung saan-saan yun. Nagkakaroon sila ng ganun, pero because of their faith, mga kapatid, nanindigin sila, nanampalataya sila. Could you imagine? Ngayon, tingnan nyo po ngayon, by the grace of God, hindi man perfectong pamilya, pero pamilya na mayroong bonding at nag-unite sa kanila mga kapatid is the principles from the Word of God. Pero paano nangyari yon? May pinag-uusapan nila salita ng Diyos. Okay, kaya maraming salamat na meron tayong simbahan at meron tayong pastor na may plano sa nandito na lahat, ma'am eh. May plano sa anak. Oh, may balikatan. Sige, join balikatan. May team prep. Ang dami. Saka naalala ko pala nun, sir, nung maliliit yan si Jeremiah, nung pandemic, doon po ako natutong manalangin ng really hard na prayer na umabot ako ng oras talaga, ilang oras. Gigising ako ng madaling araw. Nagulat ako one time. Gumising din, tumabi sa akin habang nagpipray ako. Sabi ko, wow, grabe pa. Amen. Hindi ko naman yun pinag-pray na samahan niya ako. Nung nagising siya, nakita niya. And to think, umalis ako sa kwarto, pumunta ako sa kabilang kwarto kasi syempre, di ba, para hindi sila magising. Sumunod siya sa akin, si Jeremiah. So sabi ko, ay, ganun pala ka-power yung prayer, susunod sila sa'yo without you doing anything. Amen. So yun po yung isang blessing na manalangin po talaga tayo, matuto tayong manalangin. Especially ngayon para sa ating bansa, para sa buong mundo, hindi pa tapos ang krisis, di ba? Hindi pa ma-traffic, di ba? Kasi mahal pa rin ang gas. Pero, yan pala yung solusyon, ma'am. Daming pinagagawang kalsada dati, wala namang nangyayari. Opo. Yun lang pala, pag nagmahal ang gas, Wala. nawawala yung traffic. oo. Tsaka, napansin niyo po ba ang mga bill niyo sa kuryente? Hindi ko po mawari yung bill ng kuryente ko tumaas ng 400%. 4,000%. 400%. Hindi na ako marunong mag-compute. Basta po, sobrang taas.
Siguro po dahil daw nagtaas din sila ng ng rate. Ang dami Hindi, mga parang additional. ewan ko pero sa akin dyan ma'am, kasi ngayon maraming ginawa. Kasi alam ko, ayoko napunta kasi sa magsalita atin. pero may idea ko, pero siyempre. May mga additional charges siya. Pero lahat po Kahapon yan, nga, lahat po yan sa consumer po binabawas yan. Consumer. sa bawas. Oo, sa Grabe Opo, sa talaga. consumer po binabawas. Akala mo may senior na kwan, di ba? May, Kunwari lang. Oo. Pero pala, doon din sa mga payer din. Charges. Lahat po yan ay sa consumer po binabawas. Grabe. Kaya ngayon po, Oo. marami pong inaayos sa transformer, marami pong inaayos, marami nasira. Kaya sunod yung walang kuryente. Tsaka mainit ang panahon, lagi tayong nag-aircon o electric Opo. fan. Hindi mo Pero pinapatay. hindi eh. Sa Yung totoo sobrang lang, tataas. sabi ko nga dapat mas mababa. Ina-expect ko na mababa ngayon kasi 2 weeks wala si Brother Noel. Siya lang naman yung aircon talaga. Nagdadalawang aircon kami. Doon na lang ako kay Tricia nung wala si Noel. Laki Ang siya. taas pa rin. Oo. Oh, no. Pagdating talaga ni Tricia, siguro narinig niya sa trabaho na ang tataas ng mga binayaran. Oh, lahat po tayo Ang affected. tinignan yung mga extra charges. Tingnan niyo doon sa may right side. Ay, Extra nakalinya. charges. Nakalinya. Oh, no. Marami po dyan. i-apply ko yung senior kwan ko na. Ay, i-apply ko nga rin yung senior discount ng tatay ko. Hindi, kung nandoon yung pangalan niya. Ay, Kung pangalan ganon. niya Dapat magbabayad. pangalan niya ang magbabayad. Oo, ako pangalan ko yung nandoon sa Meralco. Huwag niyo isasama po yung pangalan ko dyan. Di pa po kayo senior. Anyway, yun nga. Sige lang, ang prayer natin, God will provide. Okay, kaya Oo. mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. At yung sabi naman Manila, kaya pray lang siya. Mga kapatid, bagamat siyempre yung communication na andyan, pero yung best, mga kapatid, the best way para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Panginoon, communicate tayo sa Panginoon. Iba pa rin pag ang Diyos ang kumilos. Amen? Iba pa rin ang Diyos. Iba yung ikaw lang nagsusumikap, bagamat may prinsipyo na tayo napapakinggan dito, nire-relay natin sa anak natin, pero iba pa rin pag nilapit natin yan sa Panginoon. Okay? By means of prayer, mga kapatid. Call unto me and I will answer thee and shew the great and mighty things which thou knowest not. Yung ikaw magugulat, uy, paano nangyari yun? Kilos na ng Panginoon yan. Amen. Kaya muli po, maraming salamat. Kaya kung nagulat kayo sa kuryente po ninyo, hindi na kilos ng Panginoon nyo. Kilos na marami. Okay, kaya mga kapatid, lubos-lubusin yung paggamit ng kuryente kasi tayo lahat nagbabayad. Consumer po. Okay, kaya mga kapatid, at I hope and I do believe na meron po tayo natutunan. May maganda pa sana ang pagpapatuloy natin kaso it's already 1:02 in the afternoon na po. At ang bilis po ng oras, kaya hanggang dyan lang po kami. Sabi mo, ha, labas. Ano ba naman? Mama Chris. Amen po. At sana po ay nag-enjoy po kayo sa ating po pinag-usapan. Mga kapatid, bagamat nagtatawanan tayo dito, pero mga kapatid, buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Kaya talagang buhay po ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Okay, at kaya yamang buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Buhay ng anak natin, buhay po ng pamilya natin, ay tangkilikin po natin ang programang ito. Amen. Huwag tayo magsawa. Huwag tayo magsawa. Kasi pag tayo na sumuko, ano pang pag-asa ng mga bata? Okay, kaya wala na sila. Sila nakangangalang sila sa atin kung ano susubo natin. Yan lang naman kakainin nila. Eh kung wala tayong sinubo, baka may ibang kainin yan. Tapos pag kinain na nila, saka natin paluluwain. May harapan na. Nakanya po, na-choke na sila. Hindi na sila makahinga because of the system of the world. Kaya pakain natin, dapat natin pakain sa kanila. At by way of, by giving them principles from the Word of God na tinuturo po sa ating simbahan. Okay, yun lamang po. Muli po, Ma'am Cynthia, maraming salamat po. Amen po. Ma'am Marnelly, maraming salamat po. Ma'am Muriel, maraming salamat po. Amen. Po. Ma'am Marie Chris, maraming po salamat sa lahat po ng sumubaybay po. Nandiyan na rin po si Ma'am Stella Islawan. Amen. Nandiyan po yan. May mga young people, ma'am. Si Davy Quinones. Nandiyan po si Delphine Bandao. Good afternoon po. Si Ma'am Liza Pisco. Si Sir Dennis Cuaresma, sir. Magandang hapon po sa inyo. Si Sir Ramon Escalada. At kanina po, nagano tayo ng 40 plus po, Amen. Salamat po, salamat. At alam ko yung iba hindi pa nakikita. Si Prince Edward from Pinagbuklod. Yan, bagong young people po natin na palagi po nagsisimba. Ito po ay wrestler. Okay po. At John Ver Zapatose. Amen. Sir John Ver. At yan, nandiyan po yung iba pa natin mga kasamahan. Ma'am Escalada, Ma'am Aba, magandang hapon po sa inyo. At yan, Ma'am Gemma.
Yan, Ma'am Leticia Aranda. Yan, Ma'am Beng Tigi Ding, ma'am. Magandang hapon po. Pastor Rick Belmonte, Pastor, magandang hapon po sa inyo, sir. At yan, si Sir Andy Agdon. Lagi nandyan po si Sir Andy. And then si Ma'am Renel Villaruel. Magandang hapon po. And Ma'am Gemma Krampatanta. Okay, meron pa po ba? Yan. And then si Ma'am Muriel. Ma'am Muriel, meron po kayong bago ipag-pray. Okay? Okay, yun lamang po. Muli po, maraming salamat po sa ating po mga operators. Maraming salamat po, Sir John, Sir Romir, at sa lahat po ng tumakilig po sa ating pong programa sa hapong ito. Maraming salamat po yung presensya po ninyo. Ipagpapatunay lamang na ang programang ito po ay patuloy na nagiging blessing sa bawat isa. By the way, this coming Sunday, yan po yung ating Student Sundays. At sa lahat po, Student Sunday, sa lahat po ng estudyante, please do invite your classmate and even your teachers. And let's encourage them to be with us this coming Sunday to be blessed by the message na mapapakinggan po natin. Amen. At makita, let them feel that na meron tayong simbahan that really love the students and the teachers. Amen. Okay po. At of course, Ma'am Marnelly, maraming salamat po talaga. Ma'am Cynthia, hanggang dyan lang po kami, mga kapatid, sa hapong ito. Hanggang dyan lang po talaga na papasok sa isip po yung pag-uusapan ni Ma'am Cynthia sa kami Ma'am Muriel eh. Amen. Yan lamang po. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. And to God be the glory. Amen. 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 Bye! See you next Tuesday! Amen.